Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po, mga kababayan, mga minamahal. Ngayon po ay 29, 29 ng June 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:51 ng umaga. Late po tayo dahil Sabado ay walang pasok. Kaya medyo late tayo ngayon. At pinanood ko muna yung maganda yung topic nila ngayon doon sa Truth Vloggers. Pinanood ko muna, isang oras mahigit eh. Ang ganda. Patungkol kay Lito Lapid. Opo. Baka bukas gusto kong i-discuss eh. Kasi may alam din ako dyan sa lupa dyan sa Kluwa. Yang Kluwa, kung papaano yan. Na ari ng dyan. Ang mga title dyan, panahon pa ng Kastila eh. Pero sinusubdivide yan at pinapamigay sa mga mahihirap. Ayan po pala. Ay pero hindi ata na ipamigay sa mahihirap eh. Nung na-subdivide ay ganun nga nangyayari dyan eh. Sindikato po yan. Maganda kung madiscuss yan ng maigi. Opo. Ngayon po, ang title ko po ay itong papaano naputol ang hinlalaki ni Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Pacundo ng Philippine Navy. Ayan po. Ayan po ang i-discuss ko ngayon. Papaano naputol yung hinlalaki dun sa kamay niya. Sa kanang kamay. Opo. Napanood ko kasi yung salaysay o yung pinanood ko ng pinanood ay mali pala yung akala natin. Mali din ako doon sa pagkaintindi ko. Nung napakinggan ko yung salaysay niya, ay humanga po ako. Opo, lalo po akong humanga sa ating mga sundalo. Opo, at medyo naiyak din ako. Opo. Medyo may alam din ako dyan sa dyan sa Philippine Navy. Opo. Kasi po ay yung reserve po ako ng second lieutenant dyan sa Philippine Navy. Ang tawag namin dyan ay ensign. Opo. At hindi po doon sa reserve na hindi po yung reserve na parang ganyan sa mga politiko na nagte-training lang tapos mare-reserve na. Hindi po. Graduate po ako ng Advanced ROTC sa PIATI. Naval ROTC, kaya 4 na taon po akong nag-ROTC. At yung second semester ko ng first year ko dyan sa engineering, ay kumuha ako ng MOCC o yung tinatawag sa Army na COCC. Mabigat po yun. Yun ang pinakamahirap na training, yung COCC. Candidate Officer Training Course. Ano ba? Midshipman Officer Candidate Course. Ayan po, Yun po. At pag lumusot ka doon, yung second semester ako first year. Kumuha ako niyan. Kaya nung second year ako, officer na ako at humahawak na po ako ng mga kumpanya.
120 men po ang ang isang kumpanya namin eh. Ang hirap hawakan yan. Yang 120 men. Tapos nung third year ako ay nag-advance ROTC ako. Tapos yung summer ng third year ko, 1978 yan eh. Required kami na kukuha kami ng summer camp training sa Sangley Point, Cavite. Ang tawag namin doon ay platoon leader course. Platoon leader course. Hindi ka pwede kasi maging first class kung hindi ka mag-undergan ng platoon leader course. Yun, mahirap din yun. Kasi combine kami ng marine training eh. Ang mga drill instructor namin, mas marami ang Marines. Opo. Pero may training din kami sa Navy. Tinuturuan din kami. At diyan kami nag-training sa Sangley Point, Cavite. Diyan ko nga nalaman na yung mga underwater operation group, nako, grabe po ang training yan. At palagay ko ito si Jeffrey Pacundo, doon graduate yan. Grabe po ang training yan. Bihira po nakakalusot dyan kasi nakita ko yung mga obstacle course nila ay parang pusti ng Meralco po eh. Ang taas eh. Tapos doon sila magbibitin sa mga lubid. Kako ang taas niya na. Pag nahulog dyan, yan ang training nila eh. Grabe po. Opo. Karamihan dyan hindi nakakalusot dahil yung mental, hindi nila kaya. Pero pag nakalusot ka dyan, ay disiplinado ka. Yan, yung underwater operation group. UOG ang tawag nila dyan. Kaya mayroon akong, at nung nag-first class ako, ay hindi muna ako kumuha ng yung provisionary. Kinuha ko 1986 na after the People Power Revolution. Sinubukan ko na yung kumuha ng training dyan. Dyan din sa Sangley Point. Dyan din kami. At nag-aboard ship training din kami. Opo, kasama namin yung yung mga PMEer, mayroon din silang sariling barko eh. Nagkita-kita na kami dito sa malapit sa Palawan kasi hindi na kami umabot ng Palawan eh. Nasiraan kami eh. Pero galing sila ng Palawan, nagsalubong na lang kami dito sa malapit sa Subic. Diyan na kami nagkita-kita ng barko nila, ng PMEer po ha, isang barko sila. Kami naman mga ROTC, yung NS-43 na tinatawag, yung Second Lieutenant, Provisionary Second Lieutenant. Tapos pumunta rin kami ng yung Pura Point dyan ata sa sa Ilocos eh, Pura Point. Doon kami nag-get together. Tapos yun na, graduation na. Pagbalik namin, graduation na dyan sa Sangley Point. So, yan po ang karanasan ko dyan sa Philippine Navy. Opo. Ngayon ay ito si Jeffrey Pacundo, akala ko ay pinutol ang kamay niya, hindi pala. Ang kwento niya ay 4 na rubber boots sila. 2 Philippine Navy at 2 Marines. At sila pala ang papalit. Opo, kasi rotation yan eh. Yang mga tauhan dyan sa Ayungin Shoal, dyan sa BRP Sierra Madre. Rotation po sila yan. Aywan ko lang kung ilang buwan o ilang araw. Pero mayroon akong kabats na Marines. Ka-eskwela ko nung high school, ay kinikwento niya. Dyan siya umiyak eh. Pero lumalakad pa yung yung BRP Sierra Madre. Na destino siya dyan
6 na buwan na kanya, hindi pa kami pinapalitan. Iyak siya dyan, O, yung Philippine Marines, matapang yun, hindi umaatras sa laban yun, pero dito ko kanya umiyak. Dahil iniisip niya yung pamilya niya. Ay kasama na siguro yung asawa niya, ay simpre, kwan din yan, hindi ba? Homesick. Yun, ito, ang sabi ni Jeffrey Pacondo, 4 nga sila Pero yung isang sasakyan ng Marines nasiraan, kaya inalalayan nung isang rubber boat na Marines at huminto daw dun muna sa Binasol na mga 20 miles ata ang layo. Malayo din o 20 kilometers. Ngayon ay 2 na lang ang rubber boats na nakaabot doon sa BRP Sierra Madre. 2 na lang. Ngayon, pag-aari ng Philippine Navy. Ngayon ay nung nag-angkla na sila ang unang naka-angkla, after 5 minutes o 6 minutes, dumating na itong mga rubber boats naman ng mga Chinese Coast Guard ata yan, kung ano yan, Malaysia o mga mangingisda. Ngayon ay binangga sila agad, walang sabi-sabi. Ang ibig sabihin, hindi pa sila nakakaakyat doon sa BRP Sierra Madre kasi iaangkla muna yan o kaya hinihintay nila siguro yung pangalawa. Ay pero binangga na sila. Ay simpre nasurpresa sila. Hindi nila ini-expect yan kasi nakatali na sila doon sa BRP Sierra Madre Pwede kasi doon na paputukan na sila doon Pwede. O kaya ay mag-warning shot yung naandun sa BRP Sierra Madre. Pwede yun. Kasi binangga na yung nakaangkla Pero hindi nga kasi nga maximum tolerance sila siguro at nabigla din sila. Ngayon, yung una kanya medyo mahina yung bangga. Mga 8 mga 8 Chinese vessel yan na kaya nga wala silang laban Yung pangalawa kanya, malakas-lakas yung bangga. At doon, pumatong doon sa rubber boat nila. At yun, nasagasaan yung kamay niya o yung kaya naputol. At sinabi niya na doon kasi kanya doon sa rubber boat nila, yung ilalim, parang may matigas na bagay. Siguro ay hindi natin alam kung talagang improvise yun para sa ganong. Kasi ang alam ko yung mga rubber boat, ang hirap butasan yan. Opo, kahit nasaksakin mo yan ay napakahirap. Matibay yung rubber Opo, aywan ko lang kung bala ang tatama ay talagang mabubutas. Pero kung kamay mo lang, mahihirapan ka. Ayan, kaya naputol yung hilalaki niya. Nasagasaan ng matulis na bagay o matigas na bagay doon sa ilalim ng rubber boat pumatong kasi ang rubber boat ng China. Ayun po. Ayun na, yung nakita nyo na nagkakagulo na. Ayun na, hindi ba? 8 sila ay isang rubber boat ata nila 8 ang pasahero o 7. Ganon din sa doon sa mga rubber boat ng Chinese, pero binibilang ko mga 10 ang pasahero at marami sila kaya outnumber talaga. Ganon po 'yan. At saludo ako doon sa mga kasundaluhan po natin. Kasi nga, ay ang tanong ko dati, bakit hindi sila nagpaputok? Ay hindi pala, binangga sila agad Opo, at hindi ka talaga makapagpaputok sa ganun. Opo. Ngayon, ang akala ko, kinuha lang yung baril nila. Ay
ay ang alam ko ang military, hindi mo pwedeng kunin ang baril niyan eh. Lalaban dyan. Opo, ay yung pala, nakatago yung baril nila. Kasi nga, replacement sila eh. Sila ang papalit. Kaya may mga dala silang baril. Pero nakasafety, nakatago. Ayun po. Kaya wala pala sa katawan nila. Oo. Ngayon, at saka hindi naman kinuha ng sapilitan pala na nag-aboard ship sila dun sa hindi pala ganun eh. Pinagbabangga muna sila, tapos tinanggal yung tali. Nakikita ko nga eh, pinuputol yung tali eh. Kasi nga nakaangkla na sila dun sa BRP Sierra Madre. Ngayon ay pinuputol, nung naputol siguro hinila na. Kasi nga ay outnumber sila eh. Hinila na. Nung nahila ay doon sila nag-aboard na medyo malayo na, sabi niya. Malayo na sila. Doon nag-aboard o sumakay yung mga China at pinagsisira yung mga gamit nila doon. Ay wala na sila magawa kasi wala na sila doon sa bangka eh. Doon sa rubber boat eh. Ganun po yun. Ay kasi yung pagsakay po sa barko ng may barko, ay trespassing po talaga yan eh. Pwede kang barilin dyan. Opo. Pero hindi nila ginawa, hinila pala muna nila ng malayo. At doon sa malayo, pinagsisira nila at iniwanan na rin nila doon. Aywan ko lang yung mga baril, kung itinago nila o dinala nila sa headquarters ng China. Ganun po pala ang nangyari. Kaya nga, sa desisyon nila, ay talagang mahirap magdesisyon sa ganun eh. Pati nga yun sa yung mga sundalo doon sa BRP Sierra Madre, ang ko doon dapat nagpaputok sila pero hindi rin sa bilis ng pangyayari. Opo. Pero kung palagay ko kung sasampa sila sa BRP ay talagang babarilin sila. Opo. Standard po 'yan pagsasakay na sila ay talagang kahit anong mangyari yan ay hindi papayag na pupuntahan sila at sasakyan yung barko nila. Yun lang po ang ma-share ko sa inyo, yung yung pangyayari. Ngayon ay ulitin ko, ako ay humahanga doon sa katapangan ng ating mga sundalo. Opo. Ay hindi ko na maikuan muna itong itong mga natin at ituloy-tuloy ko na lang po kulang ang oras eh. Numbers 32 at ito nga ang sinasabi ko na dapat intindihin natin. Numbers 32 verse 23 po. Ito po ay patungkol doon sa mga Israel na kung saan sila po ay galing ng Ehipto. Wala silang bansa. Pero nangako po ang Panginoon na bibigyan sila ng isang promised land. Opo, iko-conquer nila yun. Ito po ang kwento dyan. Pero bago nila i-conquer yan, yung Israel nga, yung pinaglalabanan ngayon dyan sa Israel, bago nila i-conquer yan, nagkasundo-sundo sila. At yun ang instruction ng Panginoon sa kanila na kung naandyan na kayo at na-conquer nyo na yan at nahati-hati na ninyo yan, siyempre 12 magkakapatid po yun o 12 tribo po yan eh. Paghahati-hatiin nila yung teritoryo, yung promised land. Pero kanya, kung kayo ay naninirahan na dyan, pag sinasalakay yung kapatid nyo o yung kabilang tribo, tutulungan nyo. Yun po ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Ayan po, At yan po ang nakikita ko na solusyon dyan. Dyan sa West Philippines na yan. Opo. Kailangan ay ang lahat ng Pilipino ay magtulong-tulong. Opo. Numbers 32 po, Then, when the land is subdued before the Lord, you may return and be free of obligation
to the Lord and to Israel. Ayan po. Pag tumulong kayo, sabi niya, kasi kukubkubin yung ibang party po eh. Pag natulungan nyo, ay mananalo sila eh. Kasi nga ay pinangako ng Panginoon sa kanila eh. Yung kumukubkub na kaharian, matatalo yun. Then, when the land is subdued, ayan nga na subdued na, before the Lord, you may return. Pwede na kayong babalik doon sa dati nyong tirahan. Kasi pinaghati-hati nga yan eh. Yang Israel sa ilang tribo, 12 tribo. And be free of obligation to the Lord. Obligasyon pala yun sa Diyos. And to Israel. And this land will belong to you as a possession before the Lord. Ayan po, hindi ba? Tutulungan nila yung kinukubkob na teritoryo ng Israel na kapatid nila. Aalisan nila yung teritoryo nila muna, sandali, kahit na maginhawa na sila doon o komportable na sila doon, aalisan muna nila panandali at tutulungan muna nila yung kinukubkob na kapatid nila. Ayan po. But if, ito na yung 23, but if you do not do this, o sa iba, if you fail to do this, yun nga, yung pagtulong sa kapatid nila, if you fail to do this, you will certainly sin against the Lord. Kasalanan pala yun. Yung hindi pagtulong sa kapatid mo o dun sa kababayan mo na kinukubkob. Iyan po ang nakasulat. Ay lahat naman tayo may bansa eh, hindi ba? Lahat naman tayo ay citizen ng isang bansa, hindi ba? If you fail to do this, ang sabi po ng Panginoon sa mga Israel noon, sa Numbers 32, verse 23, you will certainly sin against the Lord and be assured that your sin will find you out. Ayan po, hindi ba? Sisingilin sila. Hindi ba? Ganun po. Build cities for your little ones. Yung nga, sa mga anak. Build cities, sabi niya. And folds, kulungan, for your flocks. Kulungan ng mga nila, alaga nilang hayop. But do what you have promised. Nag-promise sila, natutulungan nila ang kapatid nila in case na ginigira o kinukubkob. Ayan po. Genesis 4:7. If you, si Juan po ito, si Cain, ang kinakausap po ng Panginoon dito, ay noon ay talagang nakakausap po ng Panginoon ang tao eh. Opo. Ang tao ay madaling makipag-usap sa Panginoon. Noon po yun. Oo. Pero nung nagdilobyo na, nung pagkatapos ng baha, nung kay Noah, ay ang sabi ng Panginoon ay, my spirit will not strive with men forever. Hindi na makikipagtunggali. Hindi na, yan nga. Pero ito si Cain ay kinausap po dito ng Diyos. If you do what is right, will you not be accepted? Kasi nagmamaktol nga ito si Cain eh. Dahil, alam nyo na, hindi ba? Ay parang ang blessing ay naandun sa kapatid niya na isa, si Abel. Kaya ang sabi ng Panginoon, if you do what is right, will you not accepted? But if you refuse, ayun nga eh, if you refuse to do what is right, sin is crouching at your door. Yung kasalanan daw ay naandyan lang. Paligid-ligid lang dyan sa bahay mo o dyan sa door mo. It dishonors you. Yun ay ikuwang ka nun eh. Yun nga, yung igugupo ka ng sin eh. But you must master it. Ayun, magkakaroon ka ng trabaho na lalabanan mo yung sin. Yun ang ibig sabihin yan.
ay ang problema po sa atin, mga kababayan, mga minamahal, ay mismong presidente natin, si Duterte noon, ay sinabi niya na inutil siya sa usapin patungkol dyan sa China o dyan sa West Philippine Sea. Ay bakit pa pala tayo may gobyerno, hindi ba? Bakit pa tayo babayad ng buwis? Wag na lang, hindi ba? Ay ganun pala inutil pala Hindi ba? Oh. At yung parang tinatakot pa niya ang mga Pilipino na sino daw ang lalaban. Oh. Hindi raw niya dadalhin ang sundalo niya ha, sinabi niya, sa gira na wala siyang kalaban-laban. Ay wala po yan sa Biblia. Wala pong ganyan. Ang nakasulat po sa Biblia ay do what is right. Hindi ba? Do what is right. Kasi nga mga kababayan, ito ang hindi alam ng mga ng mga karamihan sa atin Mayroon tayong international community na pwedeng tutulong sa atin o mayroon tayong international law na pwede nating magamit. O pag nakita nila na naputulan ng kamay o ng daliri, ay magre-react po sila yan Kung nakikita nila na sinasagasaan na yung mga rubber boot natin, magre-react po sila yan. Ayan po, at yan na nga ang nangyayari ngayon. Hindi ba? Tutulong po sila yan, yung international community. Opo, laban dyan sa China. At maliban pa doon, mayroon po tayong Diyos. Mayroon tayong Diyos na pwedeng tawagan o panaligan na siya ang pinakamakapangyarihan po sa lahat. Ang ibig ko pong sabihin ay pag wala kang ginagawa, ay mahirap dumating ang tulong ng Diyos. Opo, yan po ang napag-aralan ko, yan po ang nilalakad ko. Halimbawa ng ganyan, ayaw mo ng China, o ayaw mo yung ginagawa ng China, pero wala kang ginagawa. Ikukumpara mo doon sa may tao na naputulan na ng hinlalaki. Hindi ba? Mas darating ang blessing ng Panginoon kung nakita ng Panginoon na naghihirap ka. Ayan po, kisa doon sa nananalangin ka lang o wala kang ginagawa dahil takot, dahil natatakot ka, ay hindi ka bibiyayaan ng Diyos ganun po yan. Yan po ang pinamamanhik ko sa inyo. Ay ang problema kasi ng yung mga vloggers ni Duterte, ang sabi nila ay sino daw ang tutulong sa atin o sino daw ang mag-implement nung decision ng arbitrary ruling, hindi ba? Ay problema talaga kung ganyan ang ibang Pilipino. Aywan ko lang kung nababayaran sila, pero nga ang sinasabi ko, hindi ka tutulungan ng karating mo bansa kung ikaw ay nakaupo ka lang dyan. Hindi ka tutulungan. Opo, kung wala kang ginagawa, kung hindi nila na alam na lumalabang ka talaga. Pero pag nakita nila na lumalabang ka talaga, ay darating ang tulong nila. Alangan naman na sila makikipaglaban para sa iyo, hindi po. Makita muna nila na lumalabang ka. Ganun po yan. At ganun din po sa Diyos. Ganun din po ang Diyos. Ang napag-alaman ko po, pag puro ka panalangin, ay matagal ang tulong ng Diyos. Pero pag nakita ng Diyos na may namamatay na o may nasusugatan na, ay simpre ay may mga umiiyak na, hindi ba? Ay darating po ang rescue o yung tulong ng Diyos. Ganun po yan.
maniwala po kayo sa akin, ano? Oh. At sayang hindi ko po nabati yung mga kwang ngayon, ano, kasi nga ay kulang po ang oras eh. Basta ang kwang kulang po dito ay dapat ay suportahan natin ang kapwa natin Pilipino. Opo. Kasi nga yan ang ibinigay sa atin ng Panginoon eh. Teritoryo o yung identity natin o bansa natin, ganyan. Dapat nating ipaglaban. At yun nga, uulitin ko na naman, ano, but if you fail to do this or if you not do this, you will certainly sin against the Lord and be assured that your sin will find you out. Ayan po eh. Hindi ba? Oh. Hindi ko na po hahabaan mga kababayan, mga minamahal, ano. At ako po ay, bago ako mag-umpisa, ay nananalangin po ako na sa lahat ng nakikinig sa akin ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa itaas o sa Panginoon. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig at good morning po sa inyong lahat at salamat po, ano? Salamat po. O sige po, ano? Salamat po.